Okay, hello guys. So magandang araw sa inyo and welcome back again sa ating channel And sa panibagong video tutorial. So bali konting tips lang ito patungkol dito sa ating Raider FI kung saan i-share ko sa inyo. Ayan, at may manok pa nga. So yun, kung saan i-share ko sa inyo excuse me po, yung best sprocket para dito sa ating Raider FI or para din sa inyo kung trip nyong magpalit ng sprocket or kung saan nyo gagamitin yung inyong Raider FI. So napakarami kasi natin kino-consider dito mga boss kapag tayo ay magpapalit ng sprocket combination sa ating Raider FI, okay, or even sa Raider Carb. So same lang naman yon. Ayun. So una natin i-consider dito mga boss is yung road condition natin, kung ano ba yung kondisyon ng daanan sa atin, kung ito ba ay bulubundukin or diretsong patag lang or highway, ganon. Okay, tulad nga ng sinabi ko, marami tayong kino-consider dyan. So kapag for example bulubundukin yun sa inyo and kasi yung standard sprocket size ng ating Raider mga boss, so dito muna tayo sa ating Raider FI is 1438. Ngayon, kung halimbawa bulubundukin sa inyo, kasi itong 1438 standard talaga to. Pagdating sa akyatan, medyo hirap kasi to lalong-lalo kapag matarik and syempre dagdag pa natin yung timbang natin or yung bigat ng sakay ng ating Raider. Syempre kasama na yung backride mo pati ikaw, di ba? So hirap kasi to sa akyatan. Ngayon, kung kapag gusto nyong medyo smooth yung andar niya or yung takbo niya, yung hindi siya nahihirapan, okay, punta tayo dito. So nandito pa nga pala yung Mio Sporty natin, hindi pa tapos yan, meron pa tayong kulang na pyesa dyan. Ngayon, kapag gusto nyo hindi nahihirapan yung inyong motor, lalong lalo na sa akyatan, so mag up tayo ng rear sprocket from 38. So pwede natin tong gawing 3940 or 42, ganon, pero depende yun sa timbang nyo. So yung mga size na yun, 39, 40 at saka 42, saktong-sakto na yun, hindi na hirap yun kahit na may angkas ka. Okay, and mas mataas, mas maganda, basta yung 14 okay lang yun, basta dito tayo magpapalit dito sa may harap, sa may likod. So gagawin natin 42, 44, 46 yon. So huwag kayong mag-aalala kasi 6 manual, ano ba tawag dito, 6 speed manual transmission naman to. So Raider FI natin, hindi mahihirapan yan kahit na mag up kayo or magtaas kayo ng sizes dito. Okay, ngayon kapag patag naman yung sa inyo, more on highway, street roads, yan, maganda yung condition ng daanan, okay na yung 38. So magpalit lang tayo ng front sprocket. So pwede natin gawing 15. Okay, so habang lumalaki kasi yung front sprocket natin, for example 14 siya, standard 1438. So pagka ginawa natin 15 to, mag high speed siya. Okay, so habang lumalaki yon, habang lumiliit to, dun siya nag-high speed. Ngayon, habang lumiliit yon, habang lumalaki to, dun siya naglo-low speed. So ganyan kasi yon. Kapag yung motor mo ay high speed, bilis lang siya, pero wala siyang torque, wala siyang puwersa, lalong-lalo na kapag akyatan. So wala siyang puwersa, bihirapan yung motor mo. So darating pa sa point na kahit na naka-primera ka, so alam naman natin na yung primera is pangakyatan talaga yan, primera, segunda. So darating sa point na kahit na naka-primera ka, yung motor mo mabibitin at mabibitin yan kasi hirap na hirap siya sa sprocket size nya. Okay, so habang lumalaki yung sa front at lumiliit yung dito, nag high speed siya. Habang lumiliit naman yung sa front at lumalaki yung sa rear, dun siya naglo-low speed. So pag sinabing low speed naman, wala siyang bilis, pero mapuwersa siya, more on torque siya. Okay, so ganun lang naman consider ng ating sprocket size combination, So marami kasing nalilito pa dito dito sa sprocket size combination ng ating mga motor, kahit sa anong klase ng motor. So syempre i-consider mo yung
kung ilang cc ba yung motor mo. For example, 150cc, 100cc, 110, 115, 125. And kung matic ba to or semi-matic or manual, ganun. So marami tayong kino-consider dyan. Next naman, yung timbang ng rider. So kasama rin yan, no? Kasi kahit na magpalit ka ng rear sprocket, for example, ako yung timbang ko sa akyatan goods na to kasi tumitimbang ako ng 55, I think 55. Okay, so sabihin na natin 55. So katamtamang bigat lang, no, standard. So hindi na ako magpapalit, hindi ko na kailangan pang palitan ng sprocket combination yung Raider FI. Pero ngayon kung yung timbang mo is tumaas pa sa 55, so naging for example 60, so kailangan mo mag up ng rear sprocket kasi may hirapan at may hirapan na yan sa akyatan, yung standard, kasi nga medyo may kabigatan yung driver or your rider, samahan mo pa ng back ride or yung angkas, talagang may hirapan na yan. Okay, so suggestion natin for patag long drive, okay na yung 14, so siguro 39 to 40, 1439 or 1440, ganon. So yun yung mga standard ng pag long ride or daily use, no. For example, gusto nyong mag-ride, siyempre hindi naman lahat ng pupuntahan nyo is puro patag, may akyatan pa rin yan, di ba? So po pwede yun 1439 or 1440, and depende pa rin yan sa timbang nyo. For example, nag 1439 ka, medyo may kabigatan ka, yun nga 60, yun ang po pwede. Ngayon kung ang timbang mo is medyo magaan ka naman, kahit hindi ka na magpalit, goods naman na yun, naangat ay akyat at akyat pa rin naman yan. And syempre depende pa rin yan sa pag mamaneho at saka sa driving skills natin. So ayun lang naman mga boss. And meron nga pala tayong ratio na tinatawag, ano, dito sa may ating sprocket combination, pero hindi naman natin na itatakal yun or tatalakayin yun, basta dun lang tayo sa standard ng ating Raider FI. So the best sprocket kapag ka mabigat yung driver at yung angkas, magpalit ng rear sprocket 39, 40 or 42. Okay na yung 14 sa front. Ngayon kung magaan naman, gusto mo ng racing, mag 15 ka, 15, 38, subukan mo yung 38 or mag 36 ka. So racing yun, 15, 36 or 15, 38. So ayun lang naman mga boss, bali hanggang dito na lang siguro, at sana may natutunan kayo, and sana nagustuhan nyo. Okay, so please like, share and subscribe.